is na hindi mo maiwasang gawin. Minsan, just surround yourself with people who doesn't do their lifestyle like that. Para ma-motivate ka. O, di ba? Sabi ko, hindi ako niniwala motivation. Hindi, para ma-inspire ka. Siguro, like, 90% discipline, 10% motivation. Mga ganun. Agree naman ako doon. Actually, yun nga, aware ako na hindi talaga siya healthy for me kasi ano naman mapapala ako sa paggamit ng phone like buong araw. Pero at the same time, kapag every time na sasabihin ko na okay, bukas magre-restart na talaga ako, ito na may set of list na ako nagagawin. I think napapadami ko kasi yung mga gusto kong gawin. Kaya na-overwhelm ako na gawin siya that day. Pero yung reason ko naman is, since hindi ko kasi siya nagawa ngayon, dahil kaka-cellphone ko or kakatunganga ko lang, pagiging tamad ko, dapat deserve kong madami akong gawin the next day. Kasi yun yung consequence na hindi ko nagawa. Pero, parang feeling ko kasi dun din ako lalong na-overwhelm na hindi siya matapos ulit. Tapos, magre-repeat yung cycle na yun paulit-ulit hanggang sa very little improvement lang yung nagagawa ko, like for the whole month na yun. Yun yung parang lagi kong like problem. Aware ako na nakaka-exhaust ng energy yung scroll ka lang through social media, makita mo yung kwento ng ibang tao, makita mo yung issues na nangyayari sa paligid mo, pero I still give into that kind of impulses na hindi ko namamalayan na nadidrain na pala niya ako. Tapos kapag time na, uy, tama na, masyado na ako natagalan dito. Okay, time to work, time to be productive. Wala na, like, tuyot na yung utak ko kasi kakagamit ng, ng gadget bago ko pagawin yung dapat kong gawin. Yun, kaya, most of the time, I feel guilty. Kasi aware ako, pero kulang dun sa push factor. Ganon. And ito din yung na-realize ko. Kasi, I'm trying hard naman na to break bad habits. Pero na-realize ko din na self-indulgence leads to bad habits. Yung ginagawa ko nga na hindi ako nagiging productive enough. And that bad habits lead to self-destruction or self-sabotaging. Kasi, for the past months, na-feel ko din yung effect nun mentally. Na okay, nakaupo ka lang, nagsiscroll ka lang through social media, you think there's nothing bad will gonna happen to you. Pero, unti-unti, may may parang ripple effect yun sa sarili ko na, okay, bakit ko to nafe-feel? Okay, bakit may negative feeling na ako na nararamdaman? Bakit ganito yung perspective ko? Kasi masyado kong exposed na ganito lang yung dapat na nangyayari sa akin. Dapat ko ano yung nakikita ko sa social media, dapat ganun din. So, parang may may mirroring, kumbaga. Na-absorb ko na yung negative emotions na nakikita ko online, ganyan. Hindi, kasi I think you shouldn't be too hard on yourself. Kasi ayun yung nagkakos kung bakit ka napupunta sa cycle. Kapag hindi mo nagawa yung mga gusto mong gawin sa isang araw, hindi mo kailangan dagdagan yung gagawin mo kinabukasan. Kaya ka na-overwhelm. Alam mo yun, just go easy and take time to go by it step by step. Kasi, alam mo yun, ikaw lang naman yung makakatulong sa sarili mo eh. Paano mo magagawa yun kung nahulog ka na sa unhealthy habits and continuing doing those bad urges? It's not good for yourself, diba? And also, self-indulgement, okay lang yan, basta hindi siya sobra. Lahat naman ng sobrang masama eh, di ba? Totoo. Kapag, di ba, usually, common to sa atin, like, after exams, okay, deserve ko mag-samgyup, deserve ko mag-check out sa online shopping platforms, deserve kong bumili ng ganitong bagay, deserve kong kumain ng ganito. Okay yun, valid kasi talaga yun. But, treat yourself. Too much of the things that you love is unhealthy. Pero just face yourself. Oo, tama. Deserve mo yun. Just face yourself. Alam mo kung ano yung sumusobra na. Kapag, kunwari, gusto mo na ice cream, di ba? So, kakain ka ng ice cream sa araw na to. Tapos, inaraw-araw mo mag-ice cream. Parang, magka-diabetes ka niyan, di ba? Ay, meron pala akong isang experience na self-indulgent na naman.
Grabe na. So, meron, that time nasa probinsya ako. Tapos, like, bumili ako sa isang sari-sari store ng isang pack ng chocolate biscuits. Mhm. Tapos, buong araw, inubos ko yun. Isang pack na yun ng isang araw lang. Kasi sarap na sarap ako. And, yung consequence ng pangyayaring yun, kinabukasan, the day after, sobrang namaga yung gums ko. Like, to the point na hirap akong kumain. So, ayun. So, sobrang gusto ko ng chocolate. Ayun yung kinalabasan. Parang nag-last yung pamamaganon hanggang 1 week or so. Grabe, 1 week. Tapos isang araw lang. Yeah, so yun, 'di ba? Too much is bad for your health, literally. Totoo. Pero malalaman mo naman kung time na mag-stop ng sobrang self-indulgement kapag na-realize mo na paulit-ulit mong ginagawa.